Tuloy-tuloy ang sinasagawang bail hearing ng Sandigan Bayan 6th Division sa mga akusadong sangkot ngayon sa maanomalyang flood control projects. Muling humarap sa korte si DPWH Mimaropa OIC Edita Babaran para sumalang sa cross-examination. Ang kampo ng depensa, kinwestiyon ang mga naging pahayag ni Babaran sa korte. Alamin ang buong detalye sa balita ni Sheena Torno. Sa ika-4 na bail hearing ng Sandigan Bayan 6th Division, personal na humarap ang 9 na akusado na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng sinasabing maanomalyang flood control projects. Muling ipresenta ng prosekusyon bilang testigo ang DPWH Mimaropa Officer in Charge na si Edita Babaran. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilatag ni Babaran ang kanyang mga natuklasan kaugnay ng flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na may halagang 289.5 million pesos. Sa cross-examination, kwenasyon ng kampo ng depensa mga pahayag ni Babaran hingga sa muna'y pagiging substandard ng proyekto. Kabilang na dito ang sukat at kalidad ng steel sheet pile na ginamit sa konstruksyon ng diket kung paano umano natukoy ng testigo na hindi ito pumasa sa pamantayan. Itinanong din ng depensa kung sino ang nag-utos at nagsagawa ng paghuhukay upang masukat ang lalim ng pagkakabaon ng steel sheet pile. Ayon kay Babaran, ang provincial government ng Oriental Mindoro ang nagsagawa ng paghuhukay na kanyang sinabi na ipinalam naman kay DPWH Secretary Vince Dizon. Inamin pa ni Babaran na hindi nabigyan ng pagkakataon ang kontraktor na ayusin ang mga depektibo matapos ipag-utos ang work suspension ni Dizon. Sinabi pa niya, base sa kanyang karanasan sa DPWH Mimaropa, karaniwan namang binibigyan ng mga kontraktor ng pagkakataon. Anya, kung wala pang inilalabas sa certification of completion at kahit matapos ang proyekto ay may 1 taong warranty period ang kontraktor upang itama ang mga kakulangan bago ilabas ang final certificate of acceptance. Sa huli kinumpirma rin ni Babaran na halos 92.8% nang tapos ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Matatandang bukod pa kay Babaran, inaasang haharap din bilang testigo sa korte ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, Land Bank of the Philippines at mismong si DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, pinagtibay din ng Sandigan Bayan 5th Division ang nauna nitong desisyon na kansalhin ang pasaporte at ideklara bilang fugitive from justice o pugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ibinasura ng Anti-Graft Court ang motion for reconsideration ng inihain ng kampo ni Ko dahil sa kawalan umano ng merito. Matatandang una na ring inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakatakdang maghain ng Pilipinas ng aplikasyon para sa extradition sa Portugal kung saan hinihinalaang naroon si Ko. Dagdag pa ng kalihim, hihilingin din ng pamahalaan ang tulong ng Interpol para sa repatriation ni Ko upang maibalik siya sa bansa at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.